May banat ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa dalawang aktivistang abogado na umunoy nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa isinasagawang proseso sa International Criminal Court. Mula sa The Hague, Netherlands, narito si Anton Cero para sa balita. Matinding banat ang pinakawala ni Atty. Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC laban sa mga abogado ng kabilang kampo, sina Atty. Joel Butuyan at Atty. Cristina Conti dahil umano sa sinadyang pagpapakalat ng mga maling impormasyon sa publiko at media kaugnay sa isinasagawang proseso ng International Criminal Court. Giit ni Kaufman, hindi kailanman tinanggihan ng ICC ang mungkahi ng depensa hingil sa mas mahigpit na verification ng mga umano'y biktima ng kampanya kontra droga. Nilinaw niyang ito ay isang recommendation lamang na ipinabot sa Victims Participation and Reparation Section o VPRS at hindi formal na petisyon o kahilingang iniharap sa mga hukom ng ICC. Ang nilalaman ng mungkahi, gamitin ang parehong pamantayan ng Social Security System sa Pilipinas na nangangailangan ng mga lehitimong government-issued IDs tulad ng National ID o pasaporte bilang basihan sa verifikasyon ng mga lehitimong biktima upang matiyak ang integridad at kredibilidad ng mga isinampang reklamo. This whole thing about the judges rejecting my proposal, that never happened. All that happened was that there were two activist victims representatives by the names of Joel Butuyan and Cristina Conti, who made all sorts of assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. Mahalaga ang victims verification sa kasong hinaharap ni FPRRD dahil ito ang batayan kung ang mga reklamo ay mula sa tunay na biktima. Dito rin nakasalalay ang pagiging patas ng proseso sa ICC. Ayon kay Kaufman, sinasadya raw baluktutin ni Butuyan at Conti ang isyo upang palabasin na pinipigilan ng depensa ang partisipasyon ng mga biktima. That never happened. All I was doing was I was relying on what the Philippine social security system requires for ID to be verified in the Philippines. So this is not a question of the judges rejecting something that the defense asked for. This is a response that the defense made to the VPRS, which is the internal court unit which is responsible for assessing victims' applications. That's all we did. We made observations. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie. Si Atty. Kaufman ay isang British-Israeli barrister na may malawak na karanasan sa international criminal defense. Sa kanyang mahabang track record, ilang mga opisyal ng gobyerno mula sa iba't ibang bansa ang kanyang naipagtanggol sa mga international na tribunal. Patunay ng kanyang husay at kredibilidad sa pandaigdigang entablado ng hustisya. Sa kabila nito, iginiit ni Kaufman na sina Atty. Joel Butuyan at Atty. Cristina Conti ay wala pang formal na pagkilala mula sa ICC bilang opisyal na kinatawan ng mga biktima. Binigyang diin niyang ang tanggapan lamang ng Office of Public Counsel for Victims or OPCV ang tanging may mandato at otoridad na kumakatawan sa mga biktima sa mga kasong dinidinig ng International Criminal Court. What they don't tell you is that they were not accepted at this present moment in time to be representatives of the victims, rather the OPCV, which is the unit which is dedicated to representing victims at the ICC. Kwenisyon naman ni Kaufman ang ating pamahalaan kung bakit hinayaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na madala sa ICC, gayong gumagana naman ang justice system sa bansa. Mula dito sa The Hague, Netherlands, ito si Anton Cero, ang inyong Global Citizen Correspondent, SMNI News.